Mapagpalang araw po ng Panginoon sa ating lahat. Kumusta po kayo mga ka-heaven? Ito pong mensahe natin ngayon ay ang mensahe natin nung nakaraang Sunday na may pamagat po na by letting God work in us from Philippians chapter 2 verse 13. Nirecord ko siya today so that meron po akong mai-upload sa ating YouTube channel at meron po kayong mapanood na mensahe. Hindi po kasi ito na-record yung Sunday. And kaya ngayon ko siya nire-record. So, shining as lights in the world, ito'y gawaing nakakatakot. Especially sa mundong pasama ng pasama according to the Bible. As in the midst of crooked and perverse generation. Pero dito nga sa teksto ng ating serye, Philippians chapter 2 verses 12 to 16, may binigay namang direction and hope ang ating scripture. Nakita natin ang ilang mga bagay tungkol sa direction na kailangan nating tahakin. Una, we need to work out our own salvation. And pangalawa, we need to do so with fear and trembling. At dito naman sa Philippians chapter 2 verse 13, may makikita tayong malaking hope. Malaking pag-asa, as in malaki. It says, "For it is God who works in you." God who works in us. Ibig sabihin, hindi tayo nag-iisa sa ating efforts, sa ating endeavor to shine as lights in the world. Sinulat ni Paul sa Philippians chapter 1 verse 6, "He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ." And ganon din sa Philippians chapter 4 verse 13, "I can do all things through Christ who strengthens me." Yes, there is power from God to aid us. And sa ating lesson today, tatlong bagay uli ang sisikapin nating ma-accomplish. Una, increase our understanding and appreciation for the power God makes available to the Christian. And secondly, suggest the source and purpose of this power. Thirdly, propose the means by which we can be sure to allow God's power to work in us. So, una, sinasuggest ng ating text or ng ating lesson today to turn to Paul's epistles to the Ephesians as we strive to learn more about the power available to the Christian. The power available to the Christian. And this power is something Paul wanted us to know. Gaya nga nung binanggit niya dyan ni Paul sa prayer niya sa Ephesians chapter 1 verses 15 to 23. You can write it down and look at your Bible. Kasama ng ilang mga bagay nais ni Paul na malaman natin ang walang kapantay na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga sumasampalataya. Ayon sa paggawa ng kanyang makapangyarihang lakas. Hango ito sa Filipino Standard Version. Pansinin natin ang sinabi ni Paul na itong kapangyarihan para sa atin ay ayon sa paggawa ng kanyang makapangyarihang lakas. Na ano? Na isinagawa niya kay Kristo. Nang siya'y kanyang muling buhayin mula sa kamatayan. At iluklok sa kanyang kanan doon sa kalangitan. Ang kapangyarihang available sa atin ng mga Kristiyano ay katulad ng kapangyarihang ginamit niya ng Diyos sa resurrection at exaltation ni Jesus. Posible kaya ito? Posible ba na maranasan natin ang kaparehong kapangyarihan ng Diyos? Bakit hindi? Initially, ginawa na niya ito sa atin na dating mga patay sa mga pagsuway at mga kasalanan, tayo ay muling binuhay ng Diyos kasama ni Kristo para maghari kasama niya. Ephesians chapter 2 verses 1 to 6. Ang divine power na bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan ay the same na kapangyarihan
na kailangan para mapatawad ang kasalanan at mabago ang mga makasalanan. Parang yung ginawa ni Jesus Christ sa pagpapagaling niya dun sa lalaking paralitiko kasama ng kanyang 4 na kaibigan. Sa Matthew chapter 9 verses 1 to 8. Binanggit dito ng Panginoon na hindi mas madaling magpatawad kaysa magpagaling. Ibig sabihin po noon, pareho pong nangangailangan ng divine power. Yung miracle working power na makapagpagaling is the same with the power to forgive. Now, this power is described further by Paul doon sa kanyang pangalawang prayer sa Ephesians chapter 3 verses 14 to 21. Now, ang source at purpose ng kapangyarihan binanggit po yun sa verse 16. At yan ibabalikan natin mamaya. Pero ito ay inelaborate sa doxology niya sa Ephesians chapter 3 verse 20. At mapapansin natin ito at magandang mabasa po sa English. What God is able to do according to the power that works in us. At tignan natin yung mga ginamit na adverb, superlative na salitang ginamit to describe the power of God. Ang sabi diyan, exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. Yes, there is power available beyond our imagination that is at work in us if we will only access it. Pero kagaya nga ng nabanggit ko kanina, ano ba ang source? Ano ba ang source ng power na ito? And ano ang purpose ng power? Now, the source and purpose of this power, as suggested by Ephesians chapter 3 verse 16, the source is God's Spirit in the inner man. God's Spirit in the inner man. Kahit yung sinabi ni Paul, Philippians chapter 2 verse 13, ang sabi niya, ang Diyos ay kumikilos sa inyo. Kaugnay ito sa pakikipisan ng banal na Espiritu sa buhay ng mga Kristiyano. Gaya ng pangako ng Panginoong Hesus, mababasa natin yan, John chapter 7 verses 37 to 39. Isinulat niya ni John. Tapos binanggit ito ni Peter sa kanyang sermon sa Acts chapter 2 verses 38 to 39. At binanggit din ni Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, Romans chapter 8 verses 9 to 11, and 1 Corinthians chapter 3 verse 16, and chapter 6 verse 19. Kaya nga, sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay sumasa atin ang Diyos. Yan yung ipinapahiwatig ng Ephesians chapter 2 verse 22. Now, sumang-ayon man tayo o hindi tungkol sa indwelling ng Holy Spirit sa atin, alam nating actually, and that's the reality, ginawa niya na iyon. And itong banal na Espiritu na nasa atin, siya yung source ng power na sinasabi sa Ephesians chapter 3 verse 16. Again, as suggested by Ephesians chapter 3 verse 16, the purpose of this power is to what? To provide strength. To provide strength, ang sabi po ng Biblia, upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin sa kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. No? Again, sabi diyan, palakasin ng kapangyarihan. Para sa anong purpose? For what purpose? Una, to work out our own salvation. Philippians chapter 2 verses 12 to 13. Secondly, to put to death the deeds of the body. Romans chapter 8 verses 12 to 13. And thirdly, to glorify God in our body. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. In other words, gawin ang kailangang gawin to shine as lights in the world. Pero pansinin nating maigi sa ating teksto, Philippians chapter 2 verse 13. Ang sabi po, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging saan, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Now,
na ang Diyos, ang sabi po ay gumagawa sa atin, ang sabi po ay maging sa pagnanasa, again, maging sa pagnanasa at sa paggawa. Lakas hindi lamang sa paggawa, kundi lakas din sa pagnanasa. Ito yung kapangyarihan na nasa atin din para tulungan tayo sa ating motivation, sa ating hope. Mababasa rin natin to sa Romans chapter 15 verse 13. Gaano man kahanga-hanga ang kapangyarihan na inilaan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu para sa lakas at sa motibasyon. Alam niyo po, wala itong magagawa sa atin kung hindi naman natin i-access. Hindi natin i-access. So, third point po natin is accessing the power available to Christians. Sa paanong paraan? Number 1, through prayer. In other words, kinakailangan nating hingin ito. Ito nga ang ginawa ni Paul para sa mga taga-Ephesians, di ba? Sa Ephesians chapter, taga-Ephesus, No, sa Ephesians chapter 3, verse 16. Dapat din po, ganun din ang ating gawin. Hingin natin ito para sa ating mga sarili. Now, sila nga o tayo na naghihintay sa Panginoon. When we say naghihintay sa Panginoon, we are waiting upon the Lord, kasama po doon yung pananalangin. Tayo po na naghihintay sa Kanya, pinangakuan tayo ng lakas. As what the book of Isaiah says in Isaiah chapter 40 verses 28 to 31. Through prayer. Now, another is through the Word of God. Kahit paulit-ulit tayo dito, no, napakahalaga nito sa atin. Very basic but very important. Ang tagubilin ni Paul na magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Sinabi niya na isuot natin ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Ephesians chapter 6 verses 10 to 13 ito. At hindi mawawala sa kasuotang ito yung katotohanan. Ephesians chapter 6 verse 14. Ang mabuting balita, Ephesians chapter 6 verse 15. Ang pananampalataya, Ephesians chapter 6 verse 16. Lahat ng ito hindi maihihiwalay sa salita ng Diyos. Kasama na mismo ang salita ng Diyos bilang ang tabak ng Espiritu, Ephesians chapter 6 verse 17. Kailangan natin gamitin ang sandatang ito sa pag-abot sa iba. And as we know, ito rin ang ginamit ng Diyos sa pagliligtas sa atin. Sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, naging born again tayo. Na-born again tayo. If 1 Peter chapter 1 verse 23, James chapter 1 verse 18. At sa pamamagitan din ng salita ng katotohanan, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Naligtas po tayo. James chapter 1 verse 21. Kaya nga, hayaan nating maging daan ang salita ng Diyos upang mapalakas ang ating inner man na kumilos sa atin. Okay po, kumilos sa atin sa paggawa at sa pagnanasa para sa ikalulugod ng Diyos. Importante po ito. And thirdly, through prayer, through the Word of God, and by just doing it. By just doing it. Marami tayong natatanggap na tulong mula sa salita ng Diyos at pananalangin. Una na nga sa pagpapalakas ng ating kalooban. Pero, ang sukdulan ng pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos ay makikita sa ating sa paggawa ng kanyang kalooban. Meaning, obedience. Pero hindi ito makikita sa atin hanggat hindi tayo nagpapasyang gawin ito at gawin ang ating bahagi. Di nga ba't ito ang ipinapahiwatig sa Philippians chapter 2 verse 13? Gumagawa ang Diyos sa atin through His indwelling Spirit. Pero yun ay kung we are also working out our own salvation with fear and trembling. So, it is by faith that we believe that the power to do God's will is there. And it is by faith that we act upon it. Now, in our conclusion, if Christians are not shining as lights in the world,
Malamang yan dahil hindi gumagawa ang Diyos sa kanila. At kung ganoon, pwede nating sabihin marahil dahil sa kawalan ng pananampalataya sa part ng tao. Kawalan ng pananampalataya na maniwala sa salita ng Diyos tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na available sa mga Kristiyano sa pamamagitan ng pananahan sa atin ng Banal na Espiritu. Kawalan ng pananampalataya na i-access ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pananalangin at ng salita ng Diyos. Kawalan ng pananampalataya na gawin ang sinasabi ng Diyos na gawin natin. Pagtitiwala na bibigyan niya tayo ng kakayahan. Pero dito sa ating teksto, Philippians chapter 2 verse 13, alam nating ang Diyos ang nagkakaloob ng pagnanais at kakayahan para magawa ang kanyang mabuting kalooban. Kaya nga, gawin natin ang lahat na magagawa natin na hayaang gumawa sa atin ang Diyos nang sa gayon we can truly shine as lights in the world.